Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 17 January 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Esther chapter 3. Binalak ni Haman na lipulin ang mga Hudyo. Esther chapter 3 verse 1. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamidata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Verse 2, lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay umuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi umuyukod at lumuluhod. Verse 3, tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Verse 4, araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya, isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Verse 5, nang mapatunayan ni Haman na hindi nga umuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Verse 6, nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Verse 7, ng unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunotang tinatawag na pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagi Adar. Verse 8, pagkatapos nito sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyong silang ganito. Verse 9, kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong iyon, magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Verse 10, hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamidata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. Verse 11, ang sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Verse 12, na 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinataka ng singsing nito. Verse 13, ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na nag-uutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Verse 14, bawat lalawig ay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. Verse 15, at ipinahayag nga sa lungsod ng Susa ang Kapitolyo ng Persya, ang utos ng hari, ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito, kaya't samantalang masayang nagiinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Nang dahil lang yan sa hindi pagyukod guys. Tapos gusto nang lipulin yung buong Hudyo. Si Mordecai lang ang hindi yumukod. Pero gusto ni Haman, lipulin na lahat ng Hudyo. Ang lupit Ano naman kasi, alam nyo guys, tayo mga OFW, diba? Bago tayo pumunta sa ibang bansa, ino-orient talaga tayo na, kung ano yung pupunta nating bansa, sinasabi kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga hindi dapat gawin, yung pinagbabawal ng batas nila. So, sumusunod tayo kasi nga may kaparusahan. So, ito kasi, ewan ko kung alam ni Mordecai na dapat yumukod.
pero hindi siya yumukod. Pero ganun talaga guys, ano na nila yan, history na nila yan. Kumbaga sa kasaysayan niya ni Esther, magkamag-anak yan tsaka si Mordecai. Esther chapter 4, pinakiusapan ni Mordecai si Esther na mamagitan. Alam niyo guys, napakasimple lang noong araw yung mga yung mga kasalanan, tapos nagiging komplikado, tapos yung ang parusa puro nakamatayan. Ang lulupit. Pinakiusapan ni Mordecai si Esther na mamagitan. Esther chapter 4 verse 1, na malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit na panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Verse 2, naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Verse 3, ang mga Hudiyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila'y nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Verse 4, lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga yonoko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Verse 5, dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga yonoko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Verse 6, pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Verse 7, sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudiyo. Verse 8, binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Verse 9, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at sisinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Verse 10, si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasabi. Verse 11, alam ng lahat na walang itinatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sitro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Verse 12, nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther. Verse 13, ganito naman ang ipinasabi niya. Huwag mong aakalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudiyo. Verse 14, kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudiyo. Ngunit, verse 14 guys, ulitin niyo, pakisabayan ako ng basa. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudiyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Verse 15, dahil dito ipinasabi ni Esther kay Mordecai. Verse 16, tipunin mo ang lahat ng Hudiyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas, at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Verse 17, umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Ang piging para sa hari at kay Haman. Ay, bukas na itong chapter 5, guys. Ang piging para sa hari at kay Haman. Bukas na ito, medyo mahaba-haba ng konti. Bye everyone. God bless.